it helps din na yung mindset mo talaga is victorious lang, Lord, di ba? Dapat hindi ka makatalunan. And hindi na pababayaan. Minsan nga, parang na-relate ko yung sinasabi niyo. Talagang napapa-throwback ako sa mga times. So, sinasabi ko din yan, Lord, tanggapin ko na now. Pero parang ako correct ka din, Lord, na teka, anak ka ng Diyos, di ba? Whatever your circumstance, kaya ko yung baliktarin. Handa ba ang puso mong makita kung ano yung gagawin ko para sa'yo? And actually, that's one thing na hindi ko kinakatakutan sa mga challenges. Like, bakit lagi sinasabi sa amin ng kakawin, uy, malapit ka na. You're next. But, pag naiisip ko siya, uy, ito yung time na gagawa ang Lord sa buhay ko. Actual. Yun yung time nakikilo siya sa buhay ko. And that's also maybe the reason why God allows those kind of challenges. Para dumating yung moment na kakailanganin natin siya. Andyan siya. As usually, pag hindi na talaga, ay, gagaya nung nangyari sa akin, give up na ako eh. Kumbaga, ano nga ako eh, hands up na ako, Lord eh. Pero dahil, alam ng Lord na kailangan ko yun. Alam ng Lord na hindi pwedeng mawala yun. Alam ng Lord na mahalaga yun sa akin. Sa pamilya ko. Eh, alam ng Lord na pinag-pray ko ang pamilya ko. So, hindi niya inayaan yun. Kaya niya balik na rin yung situation. Only He can do that. Amen. And I can say, dahil experience na eh, it's not just once, talagang every time. No? So, kahit ngayon, no, napaka-challenging itong paparating na kasi wala namang manual to being a dad. Being a father, walang manual, but I have God. Na pwede ko naman lapitan, pwede kong tanongin, pwede kong hihiyan every time. As long as I'm serving. And I will always, hanggat buhay tayo, we always serve. And surely God is faithful. Parang medyo emotional ka. Then naka-relate lang ako dun sa minsan si Lord lang. Gusto kong sabihin na mabuti na lang, mabuti ang Diyos. Kasi dun sa mga temptations ng kaaway, ang dami mong options, ang dami mong choices. Pero pag alam mo kung saan ka tinawag ng Panginoon, dun ka dun sa sinare nyo nga pong challenge. Parang sa akin naman, dami namang offer after ko makuha yung requirements. Ganito sweldo mo, malaki sweldo mo. So, kino-compute ko na mabibili ko na yung gusto kong ganito, maayos ko na. Walang bis, hindi na ang bis. Kasama na din So, siya Pero, din nga, kapag alam mo kung saan ka tinawag ng Lord, pagpasa ko doon sa classroom, yung practicing gentleness every morning. Kaya gusto ko pong balikan yung sinabi niya about nilalagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon. Ganon din yung pinapractice ko sa sarili ko para hindi, ayoko kasi nung nagagalit, nung nagbubulyaw sa estudyante, parang hindi natin, wala yun sa fruit of the spirit, di ba? So nilalagay ko yung sarili ko sa kanya, and in doing that, nakikita niya example. Kaya madalas, spiritually tired, physically tired, pagod ka. Tama pa bang tinanggap ko tong trabaho to? Tama pa bang nandito ako? Huwag na pagod ako. Tapos may time na di kinaya ng mata ko, nakapag-nap talaga ako. Maiksi lang, promise. Break time naman. Tapos bigla nakita pala ng isang estudyante ko. Dahil nga, nag-reflect yung gentleness sa kanya. Nakita niya kung paano yung pagpa-practice ng teacher. So, gentle pa rin, hindi nagagalit. Yun yung estudyante kong medyo difficult siya Talagang hindi niya magets. Bakit gusto ko sa loob-loob ko sabihin na, yung pa rin magets, 3 beses ko na sinabi, ganito magagawin. Ang process nga dyan is division, mag-multiply ka, pagkatapos mo makuha, minus na yan, hindi niya pa rin magets. Paulit-ulit. Pero dahil gentle, siguro yun yung binalik niya. Kasi pagkagising kong ganun, okay, back to work na ulit. Tapos biglang may journal kasi kami. Tapos chine-checkan ko yung mga journal. So, at the end of the day, pagka-check ko nung journal, sabi niya doon, Lord, help me finish my math so that I can help teacher para makapagpahinga siya. So, he can rest well. Parang,
tuwa lang ako dun na si Lord naman yung nalaban sa atin. Parang, minsan yung pagod, hindi mo wala. Tapos questionin mo, diba? Questionin mo kung tama pa ba nandun ka. Napakadami namang offer na magaganda. Tapos alam mo naman yung kaya mo din eh. Pero salamat po sa sa encouragement. Basta gawin lang natin yung tawag sa atin ng Lord. Sabi nga po ate, kahit walang nakatingin, di ba? Ganun pa rin yung service. Yes. So yun, ang gandang discussion natin. That have to serve God. And may mga fruits di ba? Makita mo yung batang yun, kahit na difficult siya. So tiningnan ko siya after kong mabasa yan, after kong chika yan. Okay, hindi ako magsasawang pa. Ulit-ulit ituro sa kanya yung division. Kahit na mahirap siya. Kasi meron din namang time na sa buhay ko. Diba? Hirapan din naman ako sa division eh. Sa totoo lang, grade 4, grade 5. Ang hirap naman talaga eh. So, binabalikan ko lang yun. Nandun lang ako sa pwesto niya lagi na nung nasa age niya nga rin ako, nahirapan din ako eh. So, dapat mas intindihin ko din siya. So, eto na. Eto na, mga self-control na pag-usapan natin. How the... Ito po ang Control ating... lang ako, pinapractice ko yun. How does self-control help us respond na may Christ-like character in spite or despite difficult and situations, stressful situations, lalo na po sa kaganapan ngayon sa bansang Pilipinas, sa ating community, sa ating po mga trabaho. How do you practice po yung self-control with Christ-like character, Ate Yos? Ito, pause yun. Papasa Oo, ko. tama. Self-control. Alam niyo, nilalapit ko talaga sa Lord din yung how I respond to every situation. Kasi siguro, ang self-control, when I'm thinking of it, yun lang yung strength eh. Parang kung titignan ko lang sa mabilisang pag-iisip, the strength na pigilan mo sarili mo na pumatol. Ganun lang ang naisip ko eh. Pero, on another level, iniisip ko na self-control is also in a different level na hindi mo dapat hayaan sarili mo. I don't know how you will connect to me on this Huwag mong hayaan sarili mo na maging kawawa. Huwag ka mag-pity party. Parang, ewan ko, bakit ganito nakita sa kontrolin mo na huwag kang talunan. Kontrolin mo na hindi ka pinabayaan ng Lord. Na pinadala ka lang dyan at mag-isa ka na. Kasi that's how I'm trying to understand. Siguro kapag mas malaki yung pag-unawa mo sa Panginoon, I mean, you cannot really comprehend or understand God talaga. His ways are higher than our ways. Subukan nating buksan ang puso't isipan natin. Magbabago kasi how we respond to everything eh. Parang mas magiging kontento ka, mas magiging, yung response mo sa mga tao is, wala ka nang kailangan patunayan. Kumbaga, you're just doing your job na tinawag ka ng Panginoon. So, alam nyo, even the little things, example ang dami ko kasi na encounter na rider na mainit ang ulo. Talagang sasabihan pa nila kung nakakaabala ka na, perwisyo ka. Alam nyo, kung siguro babalikan ko kung paano ko ba, pinatulan ko talaga yun. Sabi ko lang, ma'am, -5 ba yung ratings ko sa'yo? Pero alam nyo, sabi ng Lord, hindi na ako yung anak mo war freak eh. Ako yung anak mo na mahal mo, kontento sa buhay. Hindi ko ikalalago ang kumatol sa mga tao walang, it could be na talagang pagod sila, walang pasensya sa buhay, or talagang they're really tired. Ayoko na po, I wanna choose my battles, Lord. Hindi mo ko anak para patulan lahat ng bagay na nakikita mo. So, parang, alam niyo yung it changed the entire person of who you are. Alam mo, sabi nga ng mga kaibigan ko, sino ka? Hindi ka nakilala, I don't know you. Hindi sa dahil bago ko lang nakilala ang Lord. Pero dahil God allowed me to mature in a way na maintindihan niya. Maintindihan mo na, Lord, ito parang ibig sabihin na inner mong being. Eh, pinapractice mo yung fruits of the Spirit. Pinapractice mo yung nire-remind sa'yo ng Lord in your daily walk.
Kasi parang kahit pala in the little things, hindi pala kailangan na magpa-community pantry ka na malaki. Tapos, nakabandera yung mukha mo, good deeds na yun. Hindi pala, even in the little things, in how we respond sa mga tao, in how we treat them, even yung mga riders, yung mga food chain servers, yun pala mapapractice mo yung kindness doon. Hindi necessarily na binibilang yun, pero for you, you're practicing it kasi you want to live a life na intended sa'yo ng Panginoon. So parang your whole being, is it worth it na uuwi ka araw-araw? Naku, nakipag-away ako sa SM. Uuwi ka bang may peace sa puso mo? Parang, Proud pa yan. parang dami mong kaaway. Hindi ganun ang plano ng Lord sa atin. So ako parang gusto ko, Lord, natutulog ako ng peaceful. Like, isang araw hindi ako nagalit dahil lang nasabihan ako ng masakit na salita ng isang rider, dahil lang meron akong hindi na tuwang taos na nakasalamuha sa labas. Gusto ko, nagamit ko yung energy ko sa mga bagay na ikaka-glorify mo. Kasi sa totoo lang nakakapagod magamit. Nakakapagod mag-react at mag-respond. Meron akong office mate na talagang pinatulan ko one time. Walang self-control doon. Huwag gayahin. Papala, dapat may warning doon. Huwag gagayahin. Ito na yung when faith meets real life. Real life. Kasi alam nyo, in-approach niya ako ng galit. Na parang, ay teka lang, nagkakape ako sa gilid. Bakit ka nagagalit? Kasi hindi daw siya sinama sa birthday party. Hindi daw siya in-invite sa birthday party ng asawa ng boss. Kasi magkasama daw kami sa iisang office. Hindi ko daw siya sinabihan. So ako nga ng kalaban niya. Tapos ako niya ako organizer, nadawit lang ako. Pero galit na galit siya sa akin. Talagang pinuntahan niya akong ganon. Tapos, nakaupo ako, nakatayo siya. Looking down on me. Iranian to eh. You didn't inform me. Tapos talagang nagagalit siya. Sabi ko, parang hala, nag-freeze yung buong katawan ko. Kasi siya ay... Pangalan na? Shout Hindi ako out nga. maintindihan. Buti Tagalog Pero man, niya. Sarap i-shout out Talagang nanginig yung laman ko. To think na actually sila yung mga local hires. Kung titingnan, boss, parang hindi kami, we're not on the same rank. Sino ka? Parang gano'n. Tinalagpas ko siya, nag-freeze ako. Lumunok muna ako, Lord. Kaglit ka. Lord, sorry agad. Tapos papatod na ako. Hindi, pero alam nyo, talagang na-test ako doon. Kasi doon yung time take ako. Anong ginawa ko sa'yo? So, tumayo ako. Sinuntokin niya, hindi ko sinuntokin. Tumayo ako, lumunok ako, and then kinakausap ko siya, what's your problem? Binibinig ako. Yung buong laman ko talagang ubos ang energy ko pagdating sa gabi. Wala, di na ako nakakausap. Tapos sabi ko, Lord, ayoko na ulit. Actually, hindi ako nagsuntukan, pero kinuprank ko siya. As in, mahaba. Tapos tinatalikuran na, I'm not done. Kasi gusto ko siyang sermonan, gusto ko siyang lecturean, gusto ko siyang ilagay sa pwesto niya. Well, alam niyo talaga, hindi ko kasi matanggap yung time na yun. Pero, ni-remind ko yung sarili ko, actually, kahit nagagalit na ako hindi naman ako nagmura, hindi ko siya dinabugan. Kumbaga, ito na yung pagkatao ko, nakikipaglaban yung spirit ko na, awayin mo. So, ito na yung time yung nagagalit ako, pero pinapractice ko pa rin yung restraint. Tapos, pag uwi ko, pagod na pagod ako. And then, sabi ko sa sarili ko, ayoko na, next time, ngingiti na lang ako, tapos tatalikod. Or pag-pray na lang kita, kasi the Lord, parang, my battles are not my battles. Sa totoo lang ngayon wala na yung babaeng yun. Hindi siya na-renew. Buti At na. wala akong kailangan gawin para mawala siya sa opisina. Hindi ko kailangan sumulat ng mahabang nobela sa department namin. Hindi, the Lord has His ways. Di ba yung battles mo, battles na yan. So, huwag naman patulan. Sa totoo lang, like, may gawin ka o wala, pinanalo na yun ng Lord. Talagang ang hirap na daily life, pero lagi mong hayaang mangibabaw yung pagiging Kristiyano mo, the word of the Lord. Let it, kahit stress na stress ka na, yun dapat ang maging foundation mo talaga. And whenever you need it, doon mo makikita ang dito pala yung take a bullet cellphone. So, you really have to choose your battles. Kasi at the end of the day, sino pang napagod? Ikaw. Kasi ang dami mong energy na sinayang.
And then siya, natutulog ng mahimbing. Ikaw na-stress ka Ikaw, pa. stress ka na. Hindi pa siya nagdadala. Nag-aasarin ka pa na. Yun sa akin. Very practical experience. For me, siguro ito yung, ano ko yan, self-control, I can anchor that with peace. Kapag may peace ka kasi sa yung ina-apply mo sa buhay, it's a fruit of the spirit, what the fruit of the spirit, na lagi siguro tinitreasure ko at lagi po siyang tinatawang pag kailangan. Like, bigyan mo ako ng ano, energy. Like, alam ko kasi pag meron kang peace sa buhay, it could have you control those things, no? Siguro, hindi naman sa, syempre, as tao, nagkakaroon din tayo ng mga ganyang response, reactions na talaga namang walang control. And but, it's a good thing about peace. Kasi, nagbubunga siya ng nagbibigay siya ng, di ba kapag na-hype ka, adrenaline, naman yung Yes. pampakalma? Ano ba yung pampakalma? Kumbaga yun yung pampakalma mo. Kapag ka may mga situations na parang ang adrenaline mo biglang lilipad, Spike. oo, siya yung nagpo-control yung peace na yun. And also yung contentment. If you have this, kapag may peace ka, you're contented with everything na nakikita mo. I'll give an example. Traffic. Ano mo yan? Napapractice ba ang self-control sa traffic sa Pilipinas? Parang hindi. Lagi na road rage ako. And yun yung isa sa actual application mo ng Big self-control. No, like, sino pa nag-example no? Si Mark. Si Mark. Karina Si pa, Mark, kanina, After Mark. no? Pag kinat ka doon sa pagdakay, no? Well, if meron kang peace, okay. Anong nawala sa'yo? Yes. And the good thing about having peace, kapag ginawa sa'yo yun, buti walang nangyaring hindi mo. Yes. Kung aawayin mo yun, mag-i-escalate pa yun. And yun yung lagi kong pinapractice. At lagi ko ring nare-remind sa passenger princess ko every time. Kasi yung passenger princess ko, medyo medyo talagang... Sweet. Eto si Kuya! Etong tricycle na to, bakit? Actually, pinag-uusapan namin. Sabi ko, di pwede yung pwede bang pagkaganyan, huwag ka na magsabi ng gano'n. Kasi, nagagatungan ako eh. And, pag nangyari yun, hindi maganda. Kasi, nagbubunga yun ng hindi, what if, oo nga eh, babayin ko yan. Ganun yung nangyayari. And so, I have to practice that. Siya yung nag-practice sa akin, yung partner ko. Buti na lang. Oo, alam mo, nagtatransfer. Bakit? Ba't kasi nasa gitna? Uy, okay lang yan. Hindi mo tayo nagpamadali. We have time. Or even kahit late na kami. It's okay. As long as we are safe, as long as it's, actually, it's it's, medyo siya eh. Pwede lang kasing sa'yo mangyari yun eh. Hindi naman laging ikaw ang tama. Pwede kasing dumating ka sa point na ikaw naman yung nagka-problema, ikaw naman yung nagkakali. Gusto mo ba buli-bulyawan ka? Gusto mo ba Mabain ka. oo, mabain ka? Gusto mo ba itong gawin sa'yo? Di ba? Hindi. So, we have to practice that. We have to start that on ourselves. Kasi, hindi mo pwedeng hanapin sa iba kung sa sarili mo, hindi mo rin naman. We don't kaya namin kontrolin Yes. yung response. That's the point, no? And it's a very good lesson and it's a very good practice na meron tayong peace every time. Pag meron pa niyan, lahat ng bagay sa'yo, okay. The whole being. Yes. Like, whatever happens, it's not my control. It's not my, I know God is in control. An actual application ko nito, ayun yung naging proof ko eh. One time, meron kasi kaming meron kaming GC, mga magkakaibigan, si Donna, si Gladys, ako, si Mark, si JR. Nag-year-end exchange shift kami sa Southwoods, sa Binyan. And habang papunta kami doon, magbabayad ka sa gate eh, ticket.
So, merong naunang sasakyan sa akin dyan. And, nag-aabot ako nung 10 kasi gabi habang nagda-drive. Anticipation ko dun sa coaching nasa harap ko. Paalis na kasi nag-abot na eh. So, nangyari, hindi na ako nakatapak sa preno. So, freewheeling na yung sasakyan. Nag-aabot pa ako ng 10. Ayun, tumama ako sa bumper. So, isipin mo yun, yung ibig sa party yun eh, celebration yun. Nasa banggaan Oo, ka. naging ano pa. Anong oras es? Maybe, alas 10. So, ang sabi ko noon, I have to face this with peace and with humility. Because ako may mali eh. Hindi ako pwedeng, ay, bakit ka kasi ano? Parang harang ka dyan, nagabot ka na ng alam mo, nasa isip ko yan eh. Ando, Pero naglaba. dahil yung pinapractice ko talaga yung patience, yung peace na yan, yun din yung pinakita sa akin ng tao. Isipin mo year-end, Pasko ata yun, New Year. So may busy eh, busy ang mga tao. Dito mabi kami, sir. Yung buong gabi po. Pasensya na sir, kasi akala ko talaga aabante ka na. Nag-aabot ako ng 10 pambayad din sa ano. So nangyari, check namin yung likod, yung binangga. Eh may bakal yung sasakyan ko, may bakal sa anticipated ko na 13,000 siguro. Ang katinon boy! Sa ano, sa mga kagaya kong ano lang. Anyway, so, ano mo yung, nakita ko sa kwet, anong tato eh. Alam, babaeng ka. Kaya ako na nagsalita eh. Lagot. Sir, pasensya ka na talaga kasi, ano eh, hindi, akala ko talaga, ganyan. Nung nagsalita siya, kasi kung inunahan ko yun ng, sagot Dahil- naman kasi, ayun. Eh, inunahan pa, sir, pasensya ka na talaga kasi nag-aabot ako ng bayad, kinuwento ko sa kanya. Talagang yung level ng ano niya, mga ganun siya. Ano natin, nilawan. Wala namang alam, hindi gasgas pag tinakpan ko yung ilaw, hindi pa kita eh. Pero siya mismo, parang medyo madilim kasi, takpan mo yung ilaw ng sasakyan ko para, shoutout sa'yo kuya. Anyway, sabi niya, sige sir, sa susunod po, ikat na lang kayo. Yung ba, parang, sabi ko ba, parang binungusan lang. Malamig na. Yes. Kung in-escalate ko yung situation na yun, walang mangyayari. Igugulo, lalala. And that's the point, no? Na gusto ko ano eh. If you keep on practicing those kind of kahit sa mga rain-world scenarios, daily situations, magiging magkakaroon pa ng peace. And it will lead you to self-control also. And magiging contented ka sa mga pagibagay. You don't have to be always exaggerated. You have to, mas maganda yung iisipin mo na lagi. Yun yung sabi ko kanina, laging POV muna ng check mo yung POV na rin. Another thing, yung mga restaurant, kakain ka, yung mga ganyang Kuya, ano ba? Palinis na ito, kanina pa kami dito. But if you are on that person's situation, hindi mo alam, 8 hours, 9 hours, 10 hours na yung tatrabaho, naglalakad. Hindi pa ako makain. Oo, di ba may mga restaurant minsan, hanggang second floor, third floor, tagaytan, tapos gaganunin mo, no? So, grabe, yun yung, pag may mga ganun kang, may mga ganun kang mindset, no? Pinapractice mo yung mga fruit of the spirit na binababit natin, hindi kayo papahamak niyan. Actually, it's the other way around, no? It's protection. Yes. Kumbaga siya? Practical ways. Practical approach na pwede mong gawin at i-practice na ang nagiging kanalabasan ay maganda rin naman. Hindi lang para sa'yo, kundi para din sa mga tao na Amen. sa labo. Amen. Praise God. Thank you, Kuya Melvin. That's the fruit of the Spirit in our daily life. I see you po by answering the question, yung self-control, napapractice natin siya by, sabi ni Ate Yuns is pause. Yung kailangan choosing our battles wisely. Magpo-pause tayo. Tapos kay Kuya Melvin po, yung counterpart naman, yung self-control, which is yung peace and patience. Napaka-importante. Para, di ba? Yung POV ng isa, benefit of the doubt palagi. Baka nga pagod siya. Baka nga may pinanggalingan siya. At may pinanggagalingan naman lahat ng tao. So, sa akin po, I want to end this yung self-control na by starting our day
in prayer, in the Word of God. Pause, peace, and yung prayer. Yung self-control, lalo na sa atin as Christians na nagtatrabaho, sa corporate, sa labas man, di ba? Yung hanggang, yung nag-start ka ng araw mo na may prayer. May peace kasi sa ganun eh, di ba? So, kapag may taong darating din sa akin, parent man, may one time, galit agad, di ba? Pero kapag ka nandito lang kasi siya, sabi nga namin, lagi namin sinasabi, yung maging rational, pag yung emotions natin. Kasi nakita naman natin, pagka ito yung pinauuna, di ba? Mas nagugulo. So, kaya itong mind natin nasa taas eh. Maging rational tayo. So, okay, hindi ko siya sasalubungin. Kasi nag-start ako by prayer or peaceful. I know na yung fruit of the Spirit ng Panginoon is yun yung makakahelp sa akin in facing this in daily life mga struggles natin. So yun, nakikita natin yung gumagalaw yung Holy Spirit sa ating buhay. Kaya po, I want to go back dun sa introduction ko kanina. Mas gusto ko kayong tawagin ng mga lingkod bayan para sa akin dahil you're serving God by serving the community, the country outside the Philippines, yung mga tao na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Sa akin, mga estudyante, kay Kuya Mills, sa inyo po mga workmates, sa inyong mga estudyante, kay Ate Yuns, ang inyo po, ang mga kababayan natin sa outside the Philippines. So, siguro po yung pinakalas na testimony natin, yung walking in step with the Spirit. Thankful ako sa Lord dahil Thankful ako sa Lord, of course, dahil tinawag niya ako. Dito sa profession ko, dito sa bagay na alam ng Lord na hindi man madali, pero I can count on Him, I can run on Him kung kailangan, no? Kumbaga, hindi naman ako nilagyan ng Lord dito na hindi ayon sa purpose, hindi ayon sa plano niya sa akin. And I can trust God with that. So I surrender. Thankful ako dahil ako ay may platform na ganito. Kasi sa totoo lang, iniisip ko, how will I let the people know God's goodness on a daily basis? So, hindi naman nila ito maririnig, but this platform is a way for the people to know yung ginagawa natin on daily lives. Yun lang. Thank you, Ate. Thank you, Ka-Faith, for joining us today sa ating episode 2. See you again po sa mga susunod pa nating episode 3 and 4. Napakarami pa nating pwedeng pagkakwentuhan at pagkakamustahan, kagaya po nung pagsama niyo po sa amin today. Nawa, ang protection at ang grace po ng Panginoon ay palaging sumama sa atin. Maraming salamat and God bless you.